Energy FM. Same, pero iba ang 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng limot-limot ng araw. DJ Lindsay, good morning! Good morning, baby Toby! Bakit mo ba naisip na Friday ngayong araw na ito? Wala lang, feeling ko lang Friday. Di ko alam kung ba't parang nagmamadali ako. Excited na magpahinga eh, no? Hindi ko talaga alam, baby Toby. Kaya nga ganito lang, nakaitim lang ako. Usually kapag Thursday, ano pa yan nakadress pa siguro ako or something else. Pero ngayon naka-plain ako. Sabi ko, ay Friday ba ngayon? Thursday pa lang pala. Thursday, throwback Thursday ngayon. Ay nako, patay tayo dyan. Parang estudyante. Kaya nga. Parang estudyante na naghahangad agad ng Friday at bakasyon. Hindi naman sa ganun. Nagkamali lang talaga ako ng nagkamali lang ako ng pakiramdam. Kaya nga sabi ko parang Sa bagay. Oo Ay, nga. nako. Kayo Almost talaga mga babae, may sinasabi kaming buong sentence. Ang kinukuha nyo lang yung isa. ano magagawa mo? Maging babae ka rin para fair. yung nga. Nakakaloka. Hindi ko alam kung bakit kasi parang pagod ako. Hindi ko alam kung bakit namumula yung mata mo, baby Toby. Namumula. Kasi nagpulbos kasi ako tapos kinuskus ko yung mata ko. Ayun. Kaya pala. Wala akong sore eyes. Alam ko naman, nagtataka lang ako ba't namumula. Anyway, Ano lang yun? alam mo ba, may kinalaman pala yung mga planeta at saka yung araw kung bakit parang lagi tayong pagod na pagod lately. Ganun ba yun? Alam mo, Ano nangyari? Sige, gusto ko yung mga planeta-planeta na diba? yun. Ako din nagulat na ako kapag narinig ko to. Nakakaloka kasi, Kasi? yun daw pong araw natin, talagang sobrang nagiging malala na yung kanyang sun rays Naku dahil po. nga sa atmosphere natin. Oo, syempre may global warming pa rin na tinatawag. Tama. So yung init ng araw, sobrang nakakapasok na siya sa ating mundo, sa Okay. planet natin. Oo. Kaya, di ba pag lumabas ka, akala mo nakakapaso na yung init. Oh. Di ba ang katawan natin is consist of water. Yes. So, may epekto talaga siya or may epekto yung sobrang init sa katawan natin. Kaya daw ganun. Kaya kahit wala ka masyadong ginagawa, kahit nasa office ka, naka-aircon ka, pero nag-iisip ka na nag-iisip, alam mo yon, pagod ka pa din. Ganon. Kasi talagang may epekto talaga yung galaw ng araw sa atin. Ganun pala talaga yun, no? Oo. Now I know. Kaya pala lagi akong pagod kahit wala naman akong ginagawa. Oo, lately, Ganun ang pala lala yun. ng init ng araw. Pero, ewan ko kung napansin mo to, Baby Tobs, ha? Sa hapon, malala yung araw, pero malamig yung hangin. Actually, tama ka dyan. Oo. Ang saya. Alam mo sa bahay ko, dyan sa apartment, Oo. no? Hindi ako nag-electric fan. Lamig na lamig ako. Diba? Lamig na lamig ako dun. Alam mo, kami nga ni Romel, ilang ang gabi na kaming hindi naka-aircon. As in talaga naka-electric fan lang. Di ba? Sobra kasing Ang lamig ini-enjoy talaga. natin yung lamig. Oo, lalong-lalo na kapag madaling araw. True. Diba wala kaming heater doon? Oo. Diyos ko, para ako naliligo ng may yelo. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Napakalamig. Ako, nagpapainit ako ng tubig. Eh ako hindi eh. Magpainit ka na kasi yung immune system mo naman, baka naman mamaya. Isa yung naisip magkasakit ko ka kasi, niyan. no, kapag maliligo ako, gusto ko yung mabubuhay ako eh. Ay, Hindi ba magigising yung ka. dugo ko yung magigising? Kasi syempre mahirap talagang gumising ng madaling araw. Totoo. Yung body clock ko naman kasi isipin mo, di ba? Oo. Gigising ako alas 2 ng umaga. Oo. Tapos maliligo na ako nun. Oo. So syempre ako, antok-antok pa ako nun. Syempre True. pagdating ko dito sa opisina, antok na antok ako nun. True. Gusto ko yung may magjo-jolt sa katawan ko eh. Gusto mo? Gusto mo ba yung Sorry na. Gusto mo pala yun, syempre. Bakit parang kapag ikaw nagsasabi ng ganyan? Ano eh? Parang iba yung naiisip ko. Judger ka kasi. Alam mo, matagal na rin tayong magkasama, Oo. matagal na tayong nag-uusap, no? Wala akong ibig sabihin doon. Alam mo, hindi ako naniniwala. Hindi kasi yun nga, isa yan yung tubig na malamig. Oo. At saka good din yan for the skin, ha? Tama. Alam mo ba, meron din yung merong pagkakaiba yung or epekto sa'yo yung mainit na tubig at malamig na tubig kapag Huwag kang naliligo ka. na mainit ka yung pinapaligo ko. Well, hindi naman super init, pero mga mainit. effect, ibang effect naman. anong Magkaiba effect? yung difference. Kapag nga ayun, kapag daw malamig daw yung mo, pinapaligo mo, no? Oo. Mas may energize ka daw, mas majojolt daw yung mo, energy mo. Magigising ka talaga. Wherein kapag mainit naman daw yung tubig, parang aantukin ka. Hindi naman. Hindi ganun. Usually kasi ang ginagawa kasi, di ba, kapag hot water, no,
ang nangyayari, mas maganda daw yan kapag bago ka matulog. Oh. Bago ka matulog para mahimbing daw yung tulog mo. Baliktad, baby Toms. Ako naman bago ko matulog, malamig na tubig. Well, hindi naman malamig, pero yung lumalabas usually sa mga banyo natin. Yun yung pinapaligo ko. Hindi na ako nagpapainit. Kasi gusto ko fresh yung pakiramdam. Okay. Oo. Pero ewan ko, yun yung nakita ko sa TikTok eh. Oo. Syempre, madami tayo nakikita sa TikTok, di ba? True. Siguro kung air-conditioned yung kwarto mo, ayun, masarap yung bahay yun, mo, oo. maligo ka ng medyo Yes. maligam-gam, di ba? Mainit-init. Pwede, oo. Ganyan. Sarap Tapos yun. cuddle weather. Ay, Tapos, o nga pala, no, speaking of cuddle weather na ngayon. kaya nga. Oo, sa Cavite, malamig daw ngayon. Ano ka ba, girl? Dito nga sa Maynila, sobrang lamig. What more pa kaya sa Yun nga areas ng eh. Batangas, Cavite, Tagaytay, Laguna, Bagyo. Tuguegarao, Baguio. Sobra. Alam mo, parang gusto ko nang magkaroon ng jowa yun sa mga gantong oras eh, di ba? Oo nga, yung tipong Diba? nandyan sa Kasi- bandang Baguio. Ang hirap kasi eh. Oo. Isipin mo, di ba, pupunta ka ng malamig na lugar, tapos wala kang kayakap. Totoo. Di ba, ano lang gagawin mo doon? Yayapusin mo yung pillow mo, unan mo. Hindi, planchahin mo yung sarili mo. Diba? Pero alam mo sa Baguio, nasa 12.4 degrees Celsius ang lamig doon. 12.4. Oo, sobrang Wow. masarap siya sa pakiramdam, but at the same time, medyo masakit din sa pakiramdam. Alam mo kung bakit? Nadadry na yung mga face at saka yung skin ng mga tao doon sa Baguio. Ah, ganun ba Nadadry yun? na kasi nagkakaroon sila ng windburn na tinatawag. Yung kamay nila nagbabalat, yung mukha nila nagbabalat. Sobrang yun yung problema. Ang sabi ng mga doctors, Oh, doctors? oo, Pari mo doon. lagyan mo daw ng moisturizer yung kamay mo. Tapos saka mo siya lagyan ng petroleum jelly. Oh. Yun daw yun. Pag extreme na yung dryness. So, moisturizer muna, then petroleum jelly. Ah, ganun pala yun. Yun, ganun yun. Ay nako, ewan ko ba. Pero ako nung nasa Baguio naman ako, alam mo wala akong electric pan noon. Pero may kakadal ka ba doon? Wala. Wala. Oo. Wala. Tinatanong ko lang. Pero ang lamig, sobrang lamig, no? Oo. Kahit na saradong-sarado yung bintana mo, saradong-sarado, lahat sarado. Apakalamig pa rin. Apakalamig. Alam mo yung Oh my gosh. comforter na ako doon, Brad. Oo. Lamig na lamig pa rin ako. Ganun kalamig sa Baguio noon. Nung time na yun, hindi pa 12 point something yung yung Akit kaya tayo ng Baguio. O, pwede rin naman. Basta No? libre mo ako. Oo, libre kita transpo. Iyon ang gusto ko sa'yo. Sumabay ka na lang sa amin kasi nga balak talaga namin, di ba? Sige, kailan? Sige, pag-isipan natin off-air. Sige. Totoo yan, hindi ako Gusto nagbibiro. ko yan. Kailangan natin yan. Oh, hindi nyo naman ako mararamdaman dun sa sa biyahe nyo. Ayun nga yung masaklap Promise. dun eh. Makikisabay ka na nga, hindi ka pa namin mararamdaman. Ganoon talaga, para may may privacy kayong dalawa ni Kuya Romel. Oh. Hindi! Kasama namin yung pamilya namin. Pamilya? Oo. Hindi nyo rin ang mararamdaman dun. Mas lalo hindi nyo mararamdaman. Kargahin mo yung pamangkin ko. Pwede, oo. Si Monay, Nonay. O sige, 500 lang kada isang karga. Wow Aba, libre ka na nga sa transpo. DJ Baby Toby kakarga. Okay lang. O ano? Wala. DJ Baby Toby kakarga sa pamangkin mo, oh. Tapos sabihin mo sa amin kung saan ka tumigil doon na, di ba Moors doon? Oo, tapos maganda pa. Di ba? Kaso hindi siya, para sa akin hindi siya pang pamilya. Talaga, pang lang, pang sports. Last ko na yon. Sige. Hindi alam yun ang mga pangga natin. Lensay mo. Wow. Pang sports. Anyway, so yun nga, hindi nga siya pang siguro pang couple, gano'n. Oo. Sabi dito, dadami na naman po, lolobo na naman po ang populasyon ngayon. Ay, dadami. Naku, Bakit? lalo na sa Siyempre, pag malamig, Ang slow ko dun. Oo. Lalo na kapag sapit ng February siguro. Alam mo kasi, ako kasi wala pa akong karanasan sa mga ganyang bagay. So, Uy, Wala po. friend! Ako to! hindi po, wala Hindi po iba talaga. yung kausap mo. Ay, ano ba? Uy, ano ba? Ang sakit po sa tenga. Uy, hindi ka magpapanggap. Ay nako, tigilan na nga natin tong usapang ganito, DJ Lensay. Baka kung ano pa yung masabi mo dyan. Yes! No, baka mamaya ay madulas ka, di ba? Ay nako. Sabi ko talaga sa'yo. Ito na nga pag-usapan na natin yung ating message sender, Lindsay. Uy. Eto nga, meron daw siyang jowa. Kaso, yung jowa niya, para sa kanya, kuripot daw. Aray. Kuripot daw. Nasaktan din ako, Brad. Nasaktan ako dun ha. So sabi niya, tinatanong niya kung red flag daw ba yung jowang kuripot. Ikaw muna sumagot. Para sa akin kasi dalawa yan eh. Okay. Kung mayaman yung jowa mo, Oh. red flag yun. Tapos kuripot siya. Oo, ibig sabihin, ang sabi niya pa kasi dito, hindi daw sila masyadong nagde-date, hindi daw binibigyan ng bulaklak. Okay. Yun. Siguro Oo. para sa akin,
kung yung sobrang yaman, no? Like for example, top 10 richest man in the world. No? Ay, grabe the country. naman. Sabi, pagpalagay na Oo. natin na ganun. Diba? Oo. Pagpalagay natin na ganun, no? So tapos hindi siya dinedate palagi. Ay, oo. Tapos parang, alam mo, that's red flag. No? Oo. Pero kung yung ano naman, yung Oo. lalaki naman na yun ay madaming responsibilidad Oo. at madaming binubuhay na kapatid, pamilya at lalong-lalo kung siya yung breadwinner no sa pamilya nila. Siguro para sa akin, intindihin mo muna. Hindi siya red flag eh. Mm-mm. Kasi madami pa siyang ginagawa eh. No? So para sa akin, ayun, dalawa yan. Kapag mayaman na mayaman, Mm-mm. that's red flag. Oo. Kapag hindi, siguro maintindihan pa yun. So para sa'yo, ikaw naman. Para sa akin, kasi once nagjowa ka, dapat kaakibat nun yung idea mo at karunungan mo na dapat i-date mo talaga yan. Hindi po pwedeng may exemption. Kasi bare minimum na nga yung lalabas kayo, magde-date kayo or bibigyan mo siya ng anything nice and sweet, di ba? So, kung tulad mo rin, kung sobrang yaman tapos nagkukuripot, medyo That's off, diba? off yun sa akin. Kasi huy, milyonaryo tapos di ba lang ako ma-date? Ano to? Nakakaloka ka. Diba? Extreme na yan, may sakit ka na. Parang napapaisip ka rin talaga eh, no? Oo. Sobrang yaman mo, milyon-milyon nasa bangko mo. Sabihin, baka nga billion pa eh, di ba? Tapos, kukuriputin mo ako. Pero kasi sasabihin nila, baby tubs, kaya nga sila mayaman kasi kuripot sila. Ay, hindi. Iba Oo. naman kasi yung nagtitipid sa nangunguripot. Ayun, tama Diba? yung word Kasi- mo doon. Nagtitipid at Kasi nangunguripot. kung mayaman ka, nagtitipid ka, okay lang. Baka naman may problema sa inyong kumpanya, di ba? Oo. Pero kung ikaw naman ay mayaman, talagang pinili mo lang talagang magkuripot, no? Kasi kung may extra ka naman, di ba? Kung, alam mo naman, parang well-oiled machine naman yung business nyo, company or whatsoever Oo. man yan. Gusto ko yung Diba? well-oiled. Tapos ayun. Ano ba? Bakit mo dinudumihan yung isip ko? The well-oiled, ibig sabihin, functioning well. Pero Ganyan. iba na yung isip ko eh. Maganda yung performance. Ah! Yon. So anyway, ayun na nga, 'di ba? Kapag nga ayun, maganda nga yung takbo ng kumpanya nyo, no? Tapos ikaw naman nasa sobrang stable na ng iyong buhay. Siguro hindi naman ito yung dahilan para magkuripot ka. Kasi para sa akin, no, ang babae, kailangan natin silang itrato ng tama. Kailangan princess treatment sila, di ba? Espesyal. Oo. Kahit nasabihin natin strong independent woman yung girlfriend mo, Uy, no? oo. Deserve pa rin naman talaga nilang ng special treatment, di ba? Oo. Ako, baby tubs, tama ka dun sa part na iba yung nagtitipid sa nagkukuripot. So, ayaw natin sa kuripot. Kasi ang kuripot, kailangan na, pero hindi pa rin siya gumagastos. Yes. Because ganyan siya sa pera. Kumbaga, ang tawag dito, yung matibay yung hawak niya sa pera, yung kapit niya sa pera. Yun yung kuripot. Yung tipong agaw buhay ka na, pero ayaw mo pa rin maglabas. Tapos ang rason mo is, sayang eh. Diba? Sayang naman yung ilalabas eh. Sayang yung pera, ganyan eh. Yun yung kuripot. Tapos mas iniisip mo or mas pine-prefer mo na mamburaot sa ibang tao. Tama. Kahit may pera ka, yun yung kuripot. Pero yung nagtitipid, yung practical spender lang siya. Yes. Diba? Pero para sa akin naman, no, kapag yung boyfriend mo ay hindi ka masyadong dinedate at syempre sabihin na natin, na-feel mo na nagkukuripot sa'yo, I think meron lang siyang pinaghahandaan. Meron siyang pinaghahandaan or kung hindi man pinaghahandaan, nag-iipon siya para sa inyong date. Kasi nga, ayun nga, madaming responsibilidad, di ba? Pero nagsisave pa rin siya para sa'yo, di ba? Hindi man masyado yung date nyo palagi, no? Pero at some point, nagsisave yan para sa'yo. Paano mo i-address or paano mo itatanong sa boyfriend mo, huy, kuripot ka ba or magtitipid ka lang? Parang awkward naman. Diba? Ang awkward eh. Oh, Kasi diba kung hindi kayo nagde-date pero magjowa kayo, syempre yung babae maghahanap yan ng happening eh. Kumbaga, ba't kaya hindi ako dinedate nito? Ba't kaya hindi kami nagdadine sa isang magandang restaurant or kahit sa fast food man lang? Tapos makikita mo yung jowa mo, marami namang kinikita. Ay, kung marami namang kinikita, Diba? parang medyo ano naman siya. Paano mo itatanong yun sa jowa mo? Ewan ko. Ako kasi hindi kasi ako nagtatanong eh. Ikaw dapat, paano mo yun itatanong sa boyfriend mo? Hindi kasi ako nagtatanong Babae ka eh. dahil, well, with God's grace, hindi naman ako tinitipid din. Kapag nakikita ko nagtitipid, nakikita ko rin kung yung rason kung ba't siya nagtitipid. At kung gusto ko mag-date, ako kasi nag-aaya. Ah, ikaw? Oo. Tapos kapag wala siya, kapag di kaya ng finances niya, di ako, wala namang problema doon. Kasi kung gusto kong magkaroon ng good time tayo. On my Yes. expense. Kung sinong nakaka-LL ng time na yon. Nakaka-LL. Ayoko kasi nang pinagtatrabahuhan yung pera. Ayoko kasi nang pinag-aawayan or pinagtatalunan yung pera. Tama baby ka dyan. boobs. Alam mo, hindi naman siguro sagot, no? Hindi naman siguro palaging may pera dapat kapag magde-date kayo, no? Oo. Kasi syempre, eto siguro
meron ding mali dito sa guy niya, sa boyfriend niya, no? Na Oo. kung saan di naman talaga pera lang yung yung pang-date di ba? Pwede kayong pumunta lang sa bahay nila, di ba? Tapos Sa manood lang kayo. bagay, oo. Manood lang kayo movies. Ano ba naman yung popcorn lang naman, di ba? Chichirya. Chichirya, di ba? Kung kung wala masyadong budget for popcorn, no? Mag-chichirya kayo. That's date, no? Quality time. Well, paano kasi kung ibang ang date yung hinahanap ng babae? Yun Ayun yung problema. lang, yun lang yung problema. Yung engranding date talaga no? Oo. Minsan kasi nasa ano rin yan nasa pag-iisip din ng Totoo. partner nila mismo, no? Kung ano ba talaga yung needs nila or kung ano yung hinahanap nilang date mismo. Yung gusto nila. Oo, baka diba? naman kasi mamaya ang gusto nitong girl is parang mayaman na na treatment, 'di ba? Oo. Which is yung partner niya wala pa naman din doon, no? Oo, naman. Yun yung mahirap. Diba? So, level your expectations lang siguro, diba? Yun nga, oo. At saka syempre, intindihin mo rin naman yung yung kalagayan ng partner mo. Totoo. Kung yung partner mo ay nahihirapan pa ngayon sa buhay, maybe at some point in the near future, no? Darating din yung time niya. Darating din yung time na aangat din siya sa buhay at maibibigay yung para talaga sa'yo. Yung deserve mong date talaga. Totoo. Huwag ka mag-expect too much from your partner. Like, halimbawa, Baby Toby, nagjowa ka ng gwapo, matangkad, pero wala siyang trabaho. Mag-expect ka na, bibigyan ka niya ng engranding regalo. Wala nga siyang trabaho. Pero gwapo siya at matangkad siya. So, kasalanan mo yun kasi kung gusto mo ng engranding regalo, dapat nagjowa ka ng mayaman kahit hindi ganun kagwapo, di ba? Pero ka dyan. ngayon, ang takeaway mo lang is gwapo yung jowa mo. Ay, nako. 'Di ba? At matangkad. At talagang alam mo 'yon, alam mo yung jowa levels. Pero huwag ka maghihintay ng engranding regalo kasi wala nga siyang trabaho. Yes. Diba? So ayun, intindihin na lang natin yung estado ng ating partner, no? At kung hindi pa kaya, intindihin nyo lang kung mahal nyo talaga yung tao, So di ba? true. Kung mahal nyo, mag-stay kayo at syempre hintayin nyo yung paglago ng buhay niya. True. Diba? Kung di naman kaya tulungan mo, di ba? Magtulungan kayo, pwede yun. Tulungan. Oo, Or, kayo talaga para sa isa't isa. oo, yun nga lang ang nakakatakot dyan, Baby Tobs, yung pagod ba? Ayun Kapag nga. matagal ka nang lumalaban, pag napagod yung babae kasi parang wala namang nangyayari. Diba? So, yun lang. Yung pagod lang. Kasi baka mamaya mag-drift away din yung babae kapag napagod na siya. Ayun nga. Ay nako, habaan nyo lang yung pasensya nyo, yun lang yun. Tsaka you know what you deserve. Yun. Yes. At kung naghahanap ka pa rin ng ng mas grande na edi siguro it's time to let go na lang. Di ba? Oo, date mo yung sarili mo. Pwede naman yun. Pwede naman, di ba? Diba? Tignan mo ako. Dinedate ko lagi sarili ko. Oo. Diba? Nonood siya movie mag-isa. Oo, nanonood ako. In Oo. fairness naman sa akin, na-enjoy ko yun. Na-enjoy mo na-enjoy naman ko yung yun company ng sarili ko. Oo. Diba? No choice lang talaga ako. Diba? Hindi, may mga ganyan. Madaming me time. No? Oo. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, ang babaeng green-minded. Charot! Hoy! Hoy! Napaka mo talaga. Excuse me, dada. Oy, joke lang. Oo. Husus, joke. O bakit? Totoo naman Joke lang naman. Alam mo, ikaw hindi mo lang inaano on air, pero ano ka din. Na Oy, medyo hindi hindi puro po. Ano po ako, napaka-buti ko pong tao. Wala po akong kasamaan sa buhay. Hindi po ako green-minded. Wala Ay, po. Excuse me, wag tayo magpaka-plastic dito. Sinasabi ko sa'yo, Toby. Anyway, mga pangga, susunod na lihim ng liham. Siyempre, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng-pwede niyong i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Okay? So for the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. I remember